So yun po mga idol, no? Isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan. Update po tayo tungkol sa kalagayan ng dalawang bata at ni Dudoy. Yan. Actually, ano na po, oras dito is 10 a.m. ng umaga, no? So yun. Salamat po sa mga dasal ninyo, pagmamahal, at walang sawa ng suporta, no? Lalo na dun sa pagdarasal ninyo palagi. Dahil malaking bagay po yun para sa safety namin, proteksyon, at na din po sa Panginoon na pinaghuhugutan natin ng lakas, Savior natin lahat, Creator natin lahat, no? Ayan po nagre-recover po sila siguro dahil sa pagod, dahil sa alam nyo na mga idol, kasi ilang buwan or ewan ko kung taon ba sila dun sa bundok. Dinala ko sila dito sa nirerentahan kong bahay kasi naghahanap pa po ako ng paraan para maihatid ko sila sa kanila, no? Kakaawa din kasi at ayaw daw nilang makipag-usap sa kahit kani-kaninong tao. Pera na lang daw sa pamilya nila kung makauwi sila at sa akin, no? So yun. So parang niyakap nila ako nung pagdating namin dito. Grabe yung pasasalamat nila. Sabi ko doon kayo sa Panginoon mahingi ng kapatawaran at magpasalamat. Kasi siya yung naging protection, naging gabay para kayo maligtas. At isa lang akong instrumento na binigyan ng Panginoon ng lakas para makatulong or maisagawa yung kagustuhan niyang kaligtasan para sa inyo. Sabi yung ganon sa kanila. So yun mga idol, pasensya na po kayo, medyo maingay kasi may mga tao pa ngayon dito sa daanan Alam nyo naman umaga pa, matao pa siya. Pero pagkagabi na, parang nagsisi na yung mga tao, nagsisitago na dun sa mga kabahayan nila. So yun, yung dalawang bata andun lang sa kwarto. At si Dudoy mas pinili niya na dito sa matulog sa sala, no? At yun, grabe yung lagnat ni Dudoy. At isa pa, may sumpa na tinanim sa kanya. Paghahanapan pa namin ng paraan yung pagpapagamot sa kanya. Kasi tinanong ko si Pinunong Kabura, malakas na sumpa daw yung binigay ni Dragon sa kanya. Kaya sobrang nalugmok, sobrang nakakabahala, sobrang nalungkot ako dun sa sinapit ni Dudoy. Mihingi nga ako ng patawad sa kanya kasi hindi ko siya naproteksyonan, hindi niya naman, wala ka namang kasalanan ko yun. Kasalanan ng mga taong masasama na yan, kaya nagkakaganito yung buhay natin. Dito makapagpamuhay ng normal, tahimik, walang gulo. Kasi
kahit umiwas tayo sa gulo, andun pa rin, sunod ng sunod sila sa atin, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko naman sa kanya, laban lang tayo, hindi tayo mawala ng pag-asa, parati naman tayong ginagabayan ng Panginoon. So, sabi niya sa akin, salamat kuya sa sakripisyo ninyo para maligtas ako, lalo na dun sa mga kapatid natin na mga kabataan na naligaw ng landas. Mabuti na lang nagsibalik sila sa Panginoon. So, may ano po mga idol, no, may nakuha po akong impormasyon galing dito sa dalawang bata na may mga ano pala, may mga minor de edad din na mga bata pa na nag-training ngayon. Sa kamay ng mga kalaban. Parang ano parang mga dinukot nila tapos ginawa nilang training. Gano'n. At sabi ko naman kay Pinunong Kabura na anuhin mo ako ng ibang paraan. Hindi lang dun sa mutya ko kasi itong suot-suot ko, ito yung anting-anting ni Pinunong Kabura, hindi ko lang ipapakita. Ito yung anting-anting ni Pinunong Kabura na hindi ko pa nagagamit talaga yung kabuuhan ng lakas niya kasi hindi kaya ng katawan ko . Sabi ko, hanapan mo naman ng paraan, Pinuno, kung ano yung magandang paraan or ways na para magamit ko yung lakas ng anting-anting mo na to. Sabi niya, meron sana, pero hindi basta-basta yun. Kailangan mo mag-alay, kailangan mo doon para makuha mo yun. At hindi sa akin yun, sabi niya. Ganun, may nagbabantay doon. Parang sing-sing daw ng Falling Angels. Sing-sing, parang sing-sing lang siya. Sing-sing lang daw siya, sabi niya. Malaking sing-sing. Ano yan may tawag dun sa nakalimutan ko yung tawag niya dun sa sa sing-sing na yon. Sing-sing daw po yun ng pinuno ng noon, ng mga banal. Pinuno talaga ng banal. Yung pinuno ng banal at si Pinunong Kabura noon magkaibigan, tapos nauna lang namatay yun dahil may may mission yun na hindi natapos, or yung mga task niya na hinihingi ng gabay niya pero hindi niya naibigay, kaya binawian ng buhay. Pero bago siya binawian ng buhay, yung sing-sing niya na ginagamit niya or sinusuot niya para palakasin yung katawan niya, pinabantayan niya dun sa isang lalaking engkanto, or nasa malaking kahoy ba yun? Ewan ko kung anong kahoy, balete ba or yung kahoy na yun. Basta yun yung sinabi ni Pinunong Kabura sa akin. At kung gusto ko daw makuha yun, magdala ng alay, tapos hingiin. Kasi kung makikipaglaban pa daw yung dun sa nagbabantay, malaki yung posibilidad na mapahamak po ako dun sa sa pagkuha dun sa sing-sing na yon. Pag nasuot na daw yung sing-sing na yon, hindi daw pwede na magtagal sa akin yung sing-sing na yon. Kailangan pag nakuha ko na yung anting-anting ko kay Pantom, kailangan ko nang hubarin at isuli. Kumbaga mag-aalay daw para mahiram yung lakas ng sing-sing na yon. Kasi hindi pwede na dadalhin ko yung panghabang buhay. Kasi nga, kukontrolin niya yung utak ko, yung lakas, or kumbaga, siya na yung magdadala. Pati si Pinunong Kabura, sabi niya, pag masuot mo yon, pansamantalang hindi ako makakapasok sa katawan mo. Hindi ako makakasanib kasi hindi compatible yung lakas namin, lakas ko at ng ng sing-sing na yan. Pero magbibigay sa iyo yan, magpapahiram daw ng lakas na kumbaga extra strength na kahit
kahit sinong mabangga ko matatalo. Yun nga lang, panandalian lang. Kailangan isuli agad. At isang ano lang daw, kumbaga isang araw ba yun? Sabi niya, isang araw o 2 araw. Ano? Yung tagal doon sa ano na yun. Pero depende daw kung paano ko kausapin o gaano katagal yung ibibigay ng bantay na yun para ipahiram sa akin yung sing-sing na yun. Yun yung ano niya sa akin, in-explain. Sabi ko nga sobrang hirap ng buhay natin, pati nga dito sa mga bata, sa mga na ano natin naligtas, kailangan pa natin maghanap ng allowance din para maihatid ko sila sa kanila ng safety at may pambaon din sila doon sa kanila or may mga pasalubong sila sa pamilya nila. Kasi parang ano lang parang gusto ko din na masaya sila, ito ganyan. Kahit naman pamilya nila magiging masaya din kasi makita na sila wala silang numbers, wala silang contact doon at hindi sila papayag na i-ano ko sila sa barangay or sa mga otoridad para sila na yung maghatid. Umiiyak yung mga bata. Sabi nila, cool. Ikaw lang yung kakausapin namin at yung pamilya namin. Ayaw po namin makipag-usap sa ibang tao. Sabi niya gano'n. Kung pwede lang sana maano sila, kumbaga ng ano sila mga idol. Hingi sila ng pabor na kung sana magkaroon man sila ng pamasahe o allowance pauwi sa kanila. Gusto nila na ako yung maghatid. Pero sabi ko sa kanila, okay lang yun. Okay lang, walang problema. Hanapan na natin ng paraan o hanapan natin ng allowance yung pag-uwi ninyo. At yan, di po ako makapapromise sa inyo mga idol kung makabidyo ako doon o hindi. Kasi yun nga sa safety nila. Saan banda, ganito, ganyan. Siyempre magsisilibasan yung mga tao doon. Makikita yung mga nila, yung mga muka. At kung saan location, makita yung muka ng pamilya nila. Delikado kasi maraming alam yung mga bata tungkol doon sa kilusan ng mga kalaban namin o yung mga banal na yan, mga superior na yan. Baka hantingin nila, kawawa yung mga bata. Ako na yung kusa maghahatid sa kanila doon mga idol. At siguro itong video na to hindi ko muna i-upload mga idol, no. At yun nga, mga ilang araw lang kasi may mga kailangan pa din ako sa pamilya ko yung ano nila, pangangailangan. Alam mo naman, pamilyado din akong tao, kaya pupuntahan ko din yung pamilya ko. Siguro pagbalik ko na, pag maging okay na din si Bunso, mga ilang araw makalipas, pagbalik ko na mag-i-explore ako. Kasi si Jerome umuwi muna sa kanila kasi umuwi na siya doon mga idol, no. Kasi magano na sila, maghahanap ng matitirahan. So yun mga idol, no. Sana nga maging safety na, walang problema dun sa buhay nila Brother Jerome. Pagdasal po natin. Take note naman sa mga nagtatanong, si Master J at si J Adventure 23, magkaiba po yung katauhan nila. Pareho lang silang Jerome pero magkaiba po yung katauhan nila. Yun, take note lang po sa mga nagtatanong, no. Gusto ko lang po i-clarify. Si Master J as si Jerome na as Master J, yan po yung
si Commander Haram noon na kabats ko. Tapos si J Adventure naman, si Jerome naman, Jerome number 2 na as J Adventure 23. Yan po yung natulungan natin noon. Naisagip natin doon sa kamay ng mga kalaban. No? So, yun. Huwag lang po kalimutan kasi marami pong nagtatanong kasi ano ba to? Si Jerome, si J Adventure o si Master J yan? Magkapareho lang po sila, pareho silang Jerome pero magkaiba po yung katauhan nila. Oo. Alam nyo naman po, alam nyo naman po yan mga idol. Alam nyo po yung pagkatao ni Master J, paano siya makipag-usap ng mga tao, paano siya makipag-ugnayan. At si J Adventure 23 naman, alam nyo naman po kung paano siya makipag-ugnayan sa inyo. So, ganoon lang mga idol, no? Eto, yan, dito si Dudoy. Nandito siya sa sala, natulog. Yan, okay. Yan, natulog si Dudoy. Kawawa yung bunso namin. Yan, hindi makita eh. Yan. Yan, idol. Si Dudoy yan, si Dudoy. Anuhan natin yan, anuhan. Ilawan natin yan, oy. Yan. Makita eh. Yan, si Dudoy po yan mga idol. At dito yung ano, yung dalawa. Yan. Natulog po sila. Yan, mga idol yung dalawa. Yan. Sinsya na po kayo sa camera natin. Medyo ano kasi. Yan, masarap yung mahimbing yung tulog nila mga idol. Nakakawa nga. Sabi ko sa kanila, di ba baka sa susunod na araw o bukas pagising, pag ano na makarecover na yung mga katawan ninyo, ano na lang, pagdasal nyo na may allowance para makauwi na kayo sa inyo kasi miss na din daw nila yung pamilya nila mga idol. At yun. Si Dudoy naman, hanapan ko pa ng paraan para maging okay na siya, maging okay na yung kalagayan niya kasi may parang sa katawan niya. At higit sa lahat, pupunta pa ako sa pamilya ko at hanapan ko din ng paraan para dun sa alay, dun sa hihiraman ko na lakas dun sa engkanto na yun, ano ba yun? Yung singsing na yun. Sana pumayag para matapos na yung mga taong yan. At makuha ko na din po yung anting-anting ko. So yun mga idol, hanggang dito lang po muna yung update natin. At maraming salamat sa walang sawa na suportahan nyo, pagmamahal, pagdarasal mga idol. At ito po si Brad Dudong Adventure, nagsasabing mahal na mahal ko po kayo lahat mga idol. Salot po ako sa inyo.